Hello mga kaiklabu! Ipapakita ko nga pala sa inyo yung ginawa kong merengue. Naaalala nyo ba yung ginawa kong cream brulee? Ito yung egg whites neto. Kaya gagawin naman natin siyang merengue. Madalas kapag meron akong egg whites, ginagawa ko talaga siyang merengue. Para sa mga ingredients ng merengue, meron nga ako ditong 9 pieces na egg whites na galing doon sa egg yolk natin doon sa ating cream brulee. Kapag nga gumagawa ako ng merengue, kailangan talaga natin gumamit ng stand mixer. Kapag nga nailagay na natin tong ating egg whites dito sa ating stand mixer, ang unang speed ng aking electric mixer, mga nasa medium speed lang ako dito. At kung mapapansin niyo, unti-unti nagkaroon ng parang bula yung ating egg whites. Kapag nga ganyan na yung ating egg whites, tsaka naman tayo maglalagay dito ng granulated sugar. Pag naglagay tayo ng granulated sugar, dapat paunti-unti lang. Isa nga rin to sa mga paborito kong kinakain ko noon. Kumakain pa rin naman ako nito pero paunti-unti lang. Actually, marami rin naman talagang pwedeng paggamitan ng ating egg whites. Pero isa rin kasi ito sa mga naisip kong recipe na gawin. Besides nga na konti lang yung recipe na kailangan at medyo madali pa siyang gawin. Bali, ipapass forward ko lang tong video na to. Pero still, naka-medium speed pa rin ako dito. Kapag medyo maliit ang inyong stand mixer, hatiin nyo lang ninyo sa dalawang mixture yung ating egg whites. By the way, kapag kaganyan na nga yung ating volume ng ating merengue, tsaka naman tayo maglalagay dito ng 1/2 teaspoon na cream of tartar. At naglagay rin ako dito ng 1/4 teaspoon na salt. At kung napapansin ninyo, unti-unti na nga tumataas yung volume ng ating meringue dito. Ano nga ba ang technique para malaman kung okay na nga yung ating meringue or yung ating merengue dito? Make sure lang talaga na wala ng egg whites o liquid na natira doon sa ilalim ng ating merengue. At yung ginagawa ko nga test dito para sa aking merengue ay binabaliktad ko nga tong pinakalagayan ng ating merengue. At kapag binaligtad nga ninyo to, pag hindi nahulog, ibig sabihin stable na yung ating merengue dito. Gawin lang ninyo yung technique na tinuro ko sa inyo. Wala namang mawawala kung i-try nyo, diba? Basta ganitong procedure ang ginagawa ko pagka gumagawa ko ng merengue. Kayo yung mga gumagawa ng merengue dito, paano niyo napapa-stable yung inyong merengue? May technique rin ba kayo? Kapag nga okay na nga yung ating meringue, tsaka naman natin to ilalagay sa piping bag. At normally, ang ginagamit ko nga pala ditong tip is yung ating French tip. Mas pinaka-type ko talaga yung French tip kasi nga mas nakikita ko yung ganda ng merengue. Pag mga baguhan pa nga kayong gumagawa nito, dapat gentle na gentle yung hawak ninyo sa inyong piping bag. Depende na rin talaga sa comfortable ninyo. Kung mas madali sa inyo yung mas madiin or mas magaan, di ba? At pagdating naman sa pagbibake ng ating merengue, normally pinipreheat ko lang yung oven dito ng 150 degrees Celsius. Tapos, binibake ko nga to ng mga between 40 minutes. Minsan pa nga umaabot to ng 1 hour. Medyo maliliit kasi yung ibang gawa dito, kaya medyo marami yung pagkagawa ng merengue. At ito na nga po yung ating merengue. Ang super cute naman nila, diba? At kung nagustuhan mo nga yung aking video, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood, sa uulitin. Ito na po yung ating merengue. Ang yummy naman ito.